3 buwan pagkatapos mamatay si Ana Reyes, nagsimulang mangyari ang mga bagay sa aming paaralan. Si Ana ay estudyante sa aming klase, matalino, tahimik, laging nakangiti kahit ano pang mangyari. Namatay siya ng isang Biyernes ng gabi. Opisyal na dahilan, aksidente. Nahulog daw mula sa 3 palapag ng gusali pagkatapos ng klase. Tinanggap ng lahat, except ako. Kasi ilang oras bago siya nahulog, nakita ko siya umiiyak, nanginginig, at may hawak siyang cellphone na naglalaman ng mga litrato. Nang itanong ko kung okay siya, tumakbo siya palayo. Iyon ang huli kong nakita sa kanya. 3 buwan ang lumipas, tapos isang umaga, nagising ang buong paaralan sa isang bagay. Sa pisara ng bawat klase, may nakasulat. Parehong-parehong sulat kamay, malinis, maayos. 3 salita lang. Huwag mo itago. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa. Walang kamera na nakakuha. Walang gwardiya na nakakita. 7 klase, 7 pisara. Parehong mensahe. Parehong sulat kamay. Sa loob ng 1 linggo, sumama ang mga bagay. Si Ginoong Santos, guro sa Filipino, ang unang naapektuhan. Lagi siyang tahimik simula nang mamatay si Ana. Lagi siyang hindi mapakali. Lagi siyang parang may tinatago. Isang umaga, habang nagtuturo siya, biglang tumigil siya sa gitna ng pangungusap. Tumingin siya sa sulok ng kwarto, namutla. Sino ang batang iyon? Bulong niya. Tumingin kaming lahat sa sulok. Wala. Sir, walang tao doon. Hindi siya kumibo. Nakatayo. Nakatulala sa sulok na walang laman. Hindi ko sinasadya. Bulong niya. Hindi ko sinasadya. Dinala siya sa klinik ng araw na yon. Sabi ng doktor, pagod lang, stress. Pero nang gabi ring iyon, nagbitiw siya sa trabaho, walang paliwanag. Nagbitiw lang. 2 linggo. Si Ginoong Vera naman, guro sa araling panlipunan. Mas masama ang nangyari sa kanya. Habang nagtuturo siya isang hapon, bigla na lang siyang natulala at para bang may kumokontrol sa kanyang kamay na ibaba ang kanyang pang-ibaba. Nakita namin lahat, dahan-dahan, binababa, hanggang sa mapaupo siya at maihi sa kanyang posisyon, hanggang sa matauhan siya. Sumigaw si Ginoong Vera. Tumakbo palabas ng klase. Hindi na siya bumalik. Nabalitaan namin kinabukasan, nagpa-ospital siya. Sabi niya, may lagi siyang nakikita sa kanyang paligid, isang batang babae. Nakatingin sa kanya, hindi nagsasalita, nakatayo lang, naghihintay. 3 linggo, naging malinaw na sa amin kung ano ang nangyayari. Hindi random ang mga gurong inaapektuhan. Lahat sila, naroon sila ng gabing namatay si Ana. Nagsimula kaming mag-usisa. Kami ng aking mga kaibigan, hinanap namin ang katotohanan na matagal nang itinago at natagpuan namin ito. Sa tulong ng isang kaklase ni Ana, nalaman namin ang lahat. Bago mamatay si Ana, may ebidensya siya. Nakuhanan niya ang mga ginagawa sa kanya ng 3 guro. Ginahasa siya, paulit-ulit. Tinakot siya na huwag magsusumbong. Ngunit gabi ng Biyernes, hinarap niya sila. Dala ang cellphone. At pagkatapos ng lahat ng iyon, nahulog siya mula sa 3 palapag. Nang gabing nalaman namin ang lahat, pumunta ako sa 3 palapag, nag-iisa. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humila sa akin doon. Tahimik ang buong palapag. Patay ang mga ilaw. Buhay lang ang liwanag ng aking cellphone. Pumunta ako sa dulo ng pasilyo, sa lugar kung saan siya nahulog. At doon, naramdaman ko ang lamig. Biglang, sukdulan na lamig. Lumingon ako. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo. Si Ana, maputla, nakasuot ng kanyang uniforme. Nakatitig sa ibaba, ang cellphone bago siya mamatay. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. At sa kanyang mga mata, hindi galit ang nakita ko. Lungkot, napakalalim na lungkot. Ana, bulong ko. Alam na namin. Sasabihin namin sa lahat. Ipapaabot namin sa tamang tao. Pangako. Matagal na katahimikan. Tapos,
Dahan-dahan, naglalaho siya at ngumiti siya. Iyon ang ngiti niya. Iyon talaga. Ang ngiting lagi niyang ipinapakita kahit ano pang mangyari. Pagkurap ko, wala na siya. Pero sa sahig, nandoon ang cellphone. Kinabukasan, ibinigay namin ang ebidensya sa mga awtoridad. 1 linggo pagkatapos, inaresto ang 3 guro. At mula ng araw na iyon, wala nang sulat sa pisara. Wala nang malamig na hangin sa 2 palapag. Wala nang batang babae na nakatayo sa mga sulok. Mahinahon na, parang nakahanap na siya ng kapayapaan. Pero minsan, tuwing pumapasok ako sa aming paaralan, sa sulok ng aking mata, nakikita ko siya. Nakangiti, parang nagpapasalamat, at sapat na iyon para sa akin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.